Si Gina, ako po ay ang pangalawang anak ni Mami Catalina at ni Daddy Leo. Sa lahat po na nagmamahal kay Mami at sa amin, ako po ay nagpapasalamat sa pagsama ninyo sa amin sa paghahatid kay Mami sa kalingantungan. Sa lahat po na nagpamisa sa Kanya, sa lahat ng mga pare na nag-alay ng misa dito sa Pilipinas, maging sa Amerika, kami po ay talagang nagpapasalamat. Ngayon po ay umuulan. Alam po ang si Mami ay nasa langit na. Sa lahat po ng nakiramay at nagbigay ng tulong, maraming po salamat. Mami, tulungan mo ako kung hindi mo ito kaya. Nakakalungkot isipin na wala na si Mami. Ay, hindi na natin siya makikita. Hindi na natin siya makakapiling. Pero ang ikinatutuwa ko sa araw pitong magkakapatid, masasabi ko na siguro ako ang maraming taon nakasama si Mami pag pinag-combine mo yung taon na nandito ako sa Pilipinas at ang taon na nasa Amerika ako. Siguro 3 taon lang na hindi ko na kasama si Mami sapagkat ako'y nauna sa Amerika noong 2001. At sumunod siya noong 2004 kasama sa Daddy. Sorry. All my life, Mami, nandiyan ka sa buhay ko. Pag dinadala ko siya sa hospital or kay Dr. Tan, so ang primary care physician ni Mami at saka ni Daddy ay si Dr. Pilar Tan. Dinadala ko sila doon. Nakakasama rin namin siya sa mga pilgrimage na nagpunta kami sa Canada. Tuwang-tuwa siya palagi. Sinasabi niya na pag nakikita niya na inaakay ko si Mami at si Daddy, sinasabi niya na napakaswerte niyo. Daddy niyo. Sabi niya, iswerte siya sa akin, napakaswerte niyo dahil ang babait ng mga anak niyo, inaalagaan kayo. Pero looking back, sila ba ang maswerte o kami ang maswerte? Dahil nagkaroon kami ng mga magulang na kagaya niya, kagaya nila. Hindi ako nakakarating sa darating ko ngayon kung hindi dahil kay Mami at kay Daddy. Kaya nagpapasalamat ako, Mami, sa lahat. Naaalala ko yung mga taon na yung araw na nagtatrabaho pa siya sa hospital. Alam ko, narinig ko sa mga tao na nag-share while nag-wait na napakaswerte namin dahil si Mami. Wala siya talagang inisip kundi mapagtapos kabilahan ng pag-aaral to the point na kung ano nang ibinibento niya sa hospital para lahat kami ito ay makatapos sa pag-aaral. Napaka-selfless talaga niya. At hanggang sa huling hininga niya, hindi pa rin ang sarili niya ang iniisip niya. Ang iniisip pa rin niya ay ang alagaan namin, aming ama. Kaya Mami, pinapangako namin sa iyo, we'll take care of Dad. Huwag kang mag-alala. As much as gusto kitang pagsiyahan na sa Amerika ka, hindi ka nagre-reklamo. Hindi ka nagsasabi kung ano masakit sa iyo. Talagang hanggang sa huli. Hindi mo pa rin kami pinahirapan. So, Mami, marami kami magandang memories ni Mami. Ang mga biyahe namin, together, nag-Hawaii kami. So lahat ng mga spring break ng mga bata, tuwing magpaplano kami ng mga bakasyon, iniisip namin palagi, kailangan kasabi namin si Mami at si Daddy. So, nakadala namin sa Hawaii, si Nabeg, nadala siya sa Las Vegas, sa California, si Ana kung saan siya magpakasyon, kasama siya. Mamimiss ka namin talaga, Mami. California, Virginia, PA, Exodia, yung Calaman, nag-pilgrimage kami. Pero ang pinaka-memorable sa akin ay yung trip na ginawa natin na tayo sa Holy Land. At saka yung Disney Cruise kung saan sama-sama tayong lahat. At ang mga bakasyon natin dito sa Pilipinas. Napakasaya nila noon.
lalo-lalo si Mami noong nagpakasal silang muli sa Cana. So kung alam ninyo, ang Cana ay kung saan nagpakita ng miracle si Jesus. At naibigay namin sa kanila yun or nadala namin sila doon. Iyon ang aming 75th birthday gift kay Mami. That was 2011. Tapos nag-Disney Cruise kami last year. At lahat ng mga bakasyon namin dito sa Pilipinas, alam ko na yun ang pinakamasasayang araw namin. Lalo-lalo na in 2013, na nag-celebrate sila dito sa simbahan ito na ikanilang ika-golden anniversary. Sinabi ko sa Disney Cruise kung natuwa siya dahil kompleto kami lahat na nasa Amerika. Noong 50th, sinabi niya talaga, imbitahin niya lahat ng mga lumbres and aalaman. So despite na napakaliit ng lugar sa Latunan, Premier Hotel, talagang pinagsikapan namin na maimbita yun at maging memorable na okasyon na yun para kay Mami at Daddy. At mabuti na lang mahilig ako magpalitrato. Kaya hanggang ngayon, marami ako talagang memories kay Mami. Titignan ko lang ang mga pictures na kinuha ko sa kanila. I will really cherish them all my life. Si Mami ay napaka-generous, selfless, and very strong woman. Hindi siya mag-shopping, pero hindi para sa sarili niya, kundi para sa iba. Tuwing uuwi kami dito, hindi pwede. Pag nagawa kami ng balikbayan box, lahat ng laman na yun, lahat ng mga binili niya para sa mga kapag-anak niya sa Beatrice, kapag-anak niya sa Mahala. Gusto niya, pagpunta siya doon, meron siya kahit kung may iyaabot sa kanila. Pag mag-shopping kami, sinasabi niya, kailangan lahat sila, kailangan bila natin sila lahat. Pag makareceive siya ng call, na nangihingi ng tulong, tatawagin na kami sa sabihin niya, tulungan naman natin yan. Hindi ba mas maganda ang sitwasyon natin kasi tayo ang tumutulong. Hindi tayo ang tinutulungan kasi may sakit tayo o kaya may problema tayo. Nung nagkasakit siya, so that was in November of 2000, last year, na-diagnose siya day before 80th birthday. Alam namin na marami siyang pains. Pero hanggang sa last, hindi siya talaga nagsabi. Sinasabi lang niya na nakakapulong siya. Tapos lagi niya sinasabi na wala siyang sakit. Ang may sakit talaga ay si Daddy. Siya pa rin hanggang huli. Hindi niya iniisip ang sarili niya. Palaging si Daddy ang iniisip niya. So, Mami, I know you're in a better place right now. And we want to assure you again na aalagaan namin si Daddy. But do continue to watch over us, especially Dad. Now, meron na kaming intercessor sa heaven. I know, Mom, you're up there. And you will take care of us. And sorry din, Mami, sa lahat ng mga naging pagkukulang ko sa'yo. Gusto kitang iuwi. Maraming beses. Pero sinasabi mo na sasabay ka sa akin sa December. So talagang I was hopeful na aabot ka pa rin December. So I really apologize kasi alam ko na dito mo gusto mamatay dito sa Pilipinas para makasama mo ay mga mahal mo sa buhay, mga ibang kapatid. And I apologize na hindi namin naibigay yun sa'yo. I'm really sorry. Pero sinasabi ko na kanina, gusto kitang alagaan, pero hanggang sa huli, hindi ka nagpaalaga. You made it easy for all of us. At nagpapasalamat rin lang sa Diyos na nag-inanswer na rin yung prayers ko. Yung prayers namin lahat. Yung ma-diagnose siya ng cancer, I know maraming mga kaibigan ko na nagsasabi sa akin na you have to be ready for the worst. Makikita mo magiging painful niya. It's a painful journey for your mom. And I prayed really hard. And I said, God, spare my mom all the pains. And I guess this is the way of God answering my prayer. So I know, Mom, you are in a better place. And when we talked to Dr. Bernardo yesterday, and she visited the wake, so
all her life, at the hospital, she would say, Doktora, pag namatay ako, ang gusto ko, happy and easy death. And I guess, sabi niya, yung nangyari sa mami mo, that was her prayer, and God answered that prayer, and I truly believe that. Namimiss ka namin, mami. This morning, tumawag yung anak ni Ben from New Jersey. So, he's 5 years old, and he was asking, so tinatanong niya, Mommy, kailan ba babalik mo si Lola? Or, Mommy, when is Nana coming back? And so we don't know how to answer that. But now I said, I think she's still coming back with us to New Jersey in spirit. Because I know Mom is here with us. She's there in the coffin, but I know that her spirit lives on. And then when we come back, when we go back on Monday, she will be there with us. And all the memories na pinakita na nandito sa puso namin, she will always be here in our hearts. Mommy, makikita na kayo dyan, nila Lolo, nila Lola, nila Ate Bersing, nila Chuumeng, Teacher Intang, at saka yung mga relatives natin na matay. So, ikumusta mo na lang kami. At talagang mamimiss ka namin. Pati, kiss mo na rin ako kay Papa Jesus at kay Mama Mary. Alam namin na nasa mabuti ka ng kalagayan, kaya masaya na rin kami para sa'yo. So, paalam, Mami. Paalam, Nana. So, we used to call Nana. We used to call her Nana because all our kids in America call her Nana. So, goodbye, Nana. Goodbye, Mom. We love you. Thank you. Salamat po sa inyo lahat.